bantayan natin, ngayong eleksyon, bantayan natin ang boto natin para sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan. Sana magtino na tayo, magtanda tayo, maglukluk tayo sa gobyerno na hindi yung pansarili lang ang gagawin, yung ang magpapa-elect lang dyan pagkatapos ng pansarili na nila ang iisipin nila. Yung totoo, sanang may puso para sa tao. Mahirap po yun eh. Ito, si President Duterte talaga, maibintang nyo na lahat. Babaero, di ba? Oh, pero yan, patriotism, di mo maano yan sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Kasi hindi niya inantala ang sa family. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Salamat, ma'am. Salamat. Hindi niya inisip, ma'am, na yung meron pala siyang anak, meron siyang apo. Pag nag-whining siya sa kurap, wala. Pag nag-whining siya sa drug lord, wala kami sa isip. Ang iniisip niya ang pamilya, ang anak ng bawat Pilipino. Na yung anak mong babae, yung anak mong lalaki, hindi drug addict. Yung anak mong babae at asawa, makakauwi, makakapunta, makakagimik, makabalik sa bahay. Yun ang ano niya. Even hanggang ngayon, nung alam mo nyo ba na hindi yan siya, ayaw niya ng malamig na lugar. Sabi ko nga, sa kwarto 28 ang thermostat. Ma'am, subukan mo mag-28 na thermostat. Pero pagbaba sa eroplano, nung dinala siya ng mga animal doon sa Hague, sinabi pa niya kay ES, wala siyang pera nun, ma'am eh. Wala siyang pera hindi na siya mahawak na pera, hindi niya na alam na magsabi na lang yan siya lang, gusto niya kumain, ganun, pero hindi niya na alam. Wala na yan siyang sa Sinabihan pa niya si ES, Bong, bilihan mo ng mga panlamig yung mga Kasi walang mga visa yun, ma'am. Hindi yun ready na pumunta sa malamig na lugar. Inisip pa niya ibang tao kasi sa sarili niya. Kaya yung maya-maya na lang ako, ma'am, talaga. Hindi ko talaga maya-maya na lang ako lumuluha. Sana mahinto ng luha ko. Tulungan nyo na lang ako, ma'am, sa dasal, ma'am, ha? Mga ma'am at mga sir. Salamat. So, ngayong May 11, wag na kayong wag na kayong lumingon pa sa sa ibang Halika dito, ma'am, yung may karatula. Ay, yung likod, yung may sa likod. Ay, yan pala. Yan. Alam mo, ma'am, ito sila kasama namin even noong 2016. Hindi yan nagbago. Totoo yan. So, yung mga taong ganyan, doon nyo tingnan. Ang karakter ang tingnan nyo. Huwag kayong mga plastic na maganda lang ang pakitungo sa inyo kasi okay, 'di ba? Nasa position ka, nasa Doon kayo sa ito talaga sila, ma'am, hindi kami iniwanan. Totoong tao yan, mga yan. Si Bondok, kumanta yan. Pero ngayon, nandyan. Si De La Rosa, hanggang ngayon, nandyan. Of course, si Bongo. Alam nyo ba, si Senator Bongo? Siyempre, wala na siya income, ma'am. Siya ang nagpapacheck up sa kanya at saka bumibili ng gamot. Hindi nyo ba alam yan? Hindi niya yung pinagsasabi. Basta ang mga gamot niya nakakarating na lang sa amin.
siya ang gumagastos. Hinlo. Nasa amin na yan, ma'am, 2016. Totoong tao. Huwag kayo dun sa lumalabas lang tuwing eleksyon na humihingi lang ng tulong natin, boto natin. Pagkatapos, silito lipad, pagkatapos lumilipad. Diba? Pero hanggang ngayon, nandyan, nakaka-frustrate kasi, ma'am. Wala naman siya nagawa eh. Hindi nga marunong magsalita. Lambino, nandyan na yan. Senator Marcoleta, nakita ninyo. Pastor Kibuloy, kinulong man nila. Binitay nila. Wala, hindi bumaliktad. Hindi nabibili ng pera. Rodriguez, kita mo anong ginawa, hindi niya matiis. Hindi niya kayang sabayan kang kalokohan. Doon tayo, ma'am. Hindi yung alam mo ng kalokohan, alam mo ng illegal, hindi sumasabay ka pa rin sa kanila. Ibig sabihin, walang prinsipyo. Huwag na tayo doon sa walang prinsipyo. Of course, is Ipe Salvador. Sabihin ko sa inyo, ma'am, matino na tao yan. Nandyan yan siya, parati namin kasama, whether sa anong panahon, hindi pa, mayor pa lang siya, kasama na namin yan. Hindi mo kailangan bigyan, hindi mo kailangan amuin or anong gawain mo para sumama. Wala, yun talagang, ang nanaig talaga is kaibigan. Yun ang nanaig sa kanya. Of course, si Dr. Mata, taga Davao din yan. So sana, ma'am, bigyan natin ng tsansa. Total, yung mga nandyan ngayon, ang tatagal na eh. Matatagal na, masyado nang matagal. Sobra na sa institusyon. Apo na nga nila, parang sa panahon pa ng lolo ko pa yata yung iba dyan eh. Subukan natin, ma'am. Subukan natin. So, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. God save the Philippines! At ito mga kababayan, no, talagang pusbusan na rin po ang pagtulong ni Ma'am Hanelet Avancenia, no, sa pagkampanya mga kababayan dito sa Team Duterte dito po ngayon sa Cainta, Rizal. Ayan, dito po mayroong programa, no, campaign rally itong Team Duterte. At talagang iniisa-isa po ni Ma'am Hanelet mga kababayan itong mga senatoriables po ng Team Duterte, no, na mga kakilala pa nila ito since 2016. Ayan, so hindi lang po ito nakilala nila nung kailan lang mga kababayan at sila po yung hindi po nang iwan, no, sa kanila, lalo na po ngayong nangyari kay Pangulong Duterte mga kababayan, hindi po sila iniwan. Ayan, so pinagmamalaki po ni Ma'am Hanelet na hindi po sila nakipagplastikan mga kababayan, unlike po sa ibang mga kandidato daw na puro plastic mga kababayan, no. At meron nga pong pasaring itong si Ma'am Hanelet mga kababayan, no, doon sa mga ibang kandidato na matagal na, no, nandoon at pabalik-balik lang doon mga kababayan, no, sa Senado at sa mga pwesto nila, pero wala namang ginawang maganda para sa mga Pilipino. Ayan, so i-encourage niya na suportahan, i-block voting mga kababayan, suportahan, vote straight itong Team Duterte, Team Duterte mga kababayan. Ayan, at puspusan na po ang kanyang pagtulong, no, at pati si VP Sara ay nag-iikot rin po mga kababayan para po dito sa Team Duterte. At ano po masasabi nyo mga kababayan dito po sa pagkampanya, pag-endorso ni Ma'am Hanelet Avancenia dito po sa mga kandidato ni Pangulong Duterte, no, sa pagkasenador? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.